Ano-ano po bang benepisyo merong makukuha sa double dry cropping? Una po, tataas yung yield dahil napupunta ka dito sa maaraw na pagtatanim. Yung yield po eh. Pangalawa po, tataas yung cropping intensity natin. Ibig sabihin yung number of times na pwede mong taniman yung lupa ay tataas po yun. Isipin mo, kung kailan summer na may tanim dapat yung inyong bukirin. Oh. Wala, ano? So ngayon, iniiba po natin yan. At saka ang isang advantage po niyan, isipin nyo, dati-rati po, kapag ka-March and April, tigil na po ang release ng dam natin ng tubig. Ibig sabihin po niyan, wala po tayong power generation dyan sa mga dams natin. Ang lalaki po ng power generation dyan. Ngayon po, dahil meron tayong patubig ng March to July, whole summer ngayong taon na ito, nakabukas yung ating mga full power generation, yung ating malalaking dams. Kaya ramdam din natin na yung brownout, nahalata niyo po ba? Yung brownout ngayon, bihira kasi nga, nakakatulong yung ating mga hydropower sa pagbibigay ng kuryente natin. So, marami po talaga siyang advantages. In fact, to cut the story short, ngayong taon na ito, nakatanim kami ng double dry na 350,000 hectares. That would mean around 2 million metric tons na palay na additional production natin. So, sisiguraduhin ko po sa inyo na ngayong taon, talagang marami po tayong production ng palay.